So, hi guys! For today's episode, andito kami ngayon sa La Union. But supposedly talaga sa Ilocos kami. Pero, mag-stop over muna kami dito para mag-breakfast. So, I'm with my friends. Liv, Philip, Iva, and then ng aking brother. Tingin ka naman, boy. Yes! Masasabi mo na nakaranas ka na ng first long drive mo? Pogi pa rin. Ay, shit! Alam niyo ba, first time ko lang dito sa La Union. Kaya nag-decide kaming mag-stop over muna dito para at least, di ba? Ganap muna kami ng ibang kakainan namin for breakfast. Let's go! Ngayon gets ko na kung bakit ang ganda ng sunset dito sa LA. Kasing gago na nagganitong sapatos. Ay po, tragis ka. Boss, bawal tumahay dyan, boss. Boss, hugasan mo yan, ha. Let's eat, guys. Built during the Spanish era, the Baluarte Watchtower in Luna, La Union, once served as a lookout against the pirates and invaders, standing guard over the coast for centuries. Medyo masakit na sa balat yung init. And finally guys, we're near in our destination. And by the way, umalis pala kami ng Manila around 11 p.m. And right now, it's already 11:57 a.m. Hi guys! We're here now at BGC sana sasabihin ko. Tarantado. Vegan! Nandito na kami sa Vegan guys. Drive ako ng Since malapit lang yung pag-i-stayan namin dito, dumiretso muna kami dito kasi hindi pa kami nagla-lunch. And itatry namin yung Ilocos Empanada. I'm so excited! Or baka dahil gutom lang ako. So for our first stop, tinry muna namin yung Irene's Empanada since ito yung pinakamalapit sa location namin. And we do some research na din kung ano yung mga isa sa masarap na empanada dito sa Calle Crisologo. And I was so surprised kasi yung empanada nila dito guys is hindi siya kulay orange. Not unlike sa mga empanada na kinakain natin sa Manila. Actually, it tastes good naman, lalo yung longganisa niya sa loob. But I preferred lang kasi na luto yung egg niya at hindi malasado. Sobrang pretty niya. Actually guys, since sa Intramuros kami nag-aaral itong mga friends ko, gantong-ganto din yung Intramuros. As in, ganito siya. Yung init, parehas lang din. So we stay here guys sa Meldans Travelers Inn Transient in Vigan City. And this one is only 5 minutes away sa Calle Crisologo. And nag-rent kami sa Airbnb lang and sobrang affordable niya guys kasi 5,600 lang siya for 2 nights. And as you can see naman, kompleto na yung amenities niya and they have 4 beds. May aircon na din sila and smart TV as well. Pag-umanda ka video siya. Bed pasado pin. Sobrang Then, here's the bathroom. Oh, diba? Sobrang perfect niya, guys. Kasi 5 lang kami. Tapos, ilan yung kama? 4. Oh, diba? Pwede na kaming magsuntukan dito. So, after namin magpahinga sa transient, we went in our first destination. They also have a beautiful church inside. So, hi guys! We're here now at... Saan tayo? We're here at Bantayan ano to? Sorry, di ako nakapag-review guys. Since hindi kami nakapag-rice nung lunch namin and nag-empanada lang kami, we decided na magmerienda muna dito sa Cafe Lino sa Calle Crisologo. And sobrang ganda ng cafe nila guys, as in every corner is Instagrammable. Meron na din sila ditong mga cakes and everything, but right now we decided to eat burgers since ito yung pinaka-affordable sa menu nila. For the food naman, maybe I will rate this one 8/10. Sobrang sarap nung patty niya, pero yung bread is sobrang tigas niya. So hindi ako fan nung ganung bread. And for the drinks, hindi daw masarap yung coffee. After that, nag-roaming around muna kami dito sa Calle Crisologo and
nag-decide din kami na what if magkalesa tayo para at least hindi kami mapagod maglakad and makita namin ano yung mga perfect spot dito na puntahan. And alam nyo ba, this is my second time here at Vegan. Nung first time na pumunta kami dito is field trip namin siya nung high school. It was 10 years ago, 2016. And hindi ko masyado na-enjoy yung trip namin dito kasi limited lang yung budget ko. Pero ngayon, since may budget na ako and na-treat ko pa yung kapatid ko, so mas na-enjoy ko siya ngayon. Hi guys! Sobrang nakaka-overwhelm dito kasi parang lahat ng spot maganda. Alam mo yan. No, hindi mo alam kung saan ka mapapicture. True. Yeah. Pero sana mas, siguro wala lang more light pa. More Kasi light. Shadow. Yeah. Right now, Pero everything's so perfect. yeah, right now we're going to Fountain. Kasi start na daw yung show nila doon. So sana may maabutan pa kami. So first time ko lang mapanood yung fountain show nila dito sa Calle Crisologo. Kasi nung nag-field trip kami dito nung high school, hindi namin to inabutan. Kasi umuwi na rin kami ng 6 p.m. since nag-i-start kasi yung show 7:30 until 9 p.m. Hey guys! Nagbakdo kami, tapos yung iba nag-empanada pa rin. Kasi gusto nila matikman yung differences ng mga empanada dito. So anong masasabi niyo? Actually, I saw kung paano gawin. And yung longganisa niya, konti lang. In order ko is double-double. 120. So, hindi na ako nag-expect masyado. Hindi ko na tinaas. So mas okay yung kanina? Nakasang kagat pa lang ako. For you, yung kanina? Oo. So, Irene's is the best. Yeah. Irene's empanada. Yeah. Yung base na rin natin. Yeah. Not yet. Not yet? I mean, Irene is the best yet. Pa siya. So, tomorrow, gusto ko talaga subukan yung Casa Hardin. Okay, go! Hindi ko na kaya nung itry mag-empanada kasi pag dumidigay ako, nalalasahan ko pa rin siya. Bye guys! Good night! Hi guys! Today is our second day here at Ilocos. Since late na kami nagising, dito na kami nag-breakfast sa sasakyan. Hi guys! Hello! Hi guys. Alam niyo ba, ang usapan namin, aalis kami ng 4 a.m. And guess what? Anong oras na? Time check. Anong oras na? 7:48. 7:48 na guys. Sobrang pagod lang talaga kami kahapon. So iba talaga pag bumiyahe ka ng Ilocos nang kayo yung magdadrive. So syempre hindi nyo naman pwede tulugan basta-basta yung driver nyo. Bye, Bill. Hi guys! So for our first stop, we're here now at Paway Church. So sobrang init. So this is one of the oldest churches here in Ilocos. Built siya during Spanish era. Kaya mapapansin mo yung kapal ng walls and yung unique design niya. Ang amazing lang isipin na after hundreds of years, nakatayo pa rin siya hanggang ngayon. And for our second stop, we're here at Malacanang of the North. So pag pumunta kayo dito, meron siyang entrance fee guys. So this is Malacanang of the North, the former residence of President Ferdinand Marcos whenever he stay here in Ilocos. It was built in the 1970s and located right beside Paway Lake. Kaya ang ganda talaga ng view from the mansion. The house has several rooms filled with photos and display that shows parts of the Marcos family history. Today, it's open to public as a museum, so visitors can walk around and learn more about the parts of Philippine history. Then after that, nag-lunch na kami dito kay Dewang's Eatery since ito yung pinakamalapit kay Malacanang of the North. After lunch, papunta na kami sa Sand Dunes. Hi guys! Hinahanap namin yung sand dunes. So, dito kami napunta. Oh, diba? Oh. From nowhere. And then, ayun yung sasakyan namin. Finally, nahanap na namin siya! Yung ina mo, dito ka lang pala. Hi guys, so dito na kami sasakay ngayon. I'm so excited. Last time na sumakay kami dito, 2016 pa, field trip namin. So, finally. Let's go, let's go! A few moments later.
Hindi ka masaya. Nakapagod umakyat eh. Hi guys. Ito ano niyo yung dagat sa Korea? Guys, natupad na namin makapunta dito kaso magiging kwento pa kami. Ayan! Hindi ko man alam! Kanina nasa disyerto lang tayo So, dito ko lang na-realize na ang dami nangyari sa second day namin kasi kanina ang init sa sand dunes, tapos binagyo kami sa windmill, tapos ngayon may rainbow at magandang sunset. Tapos ngayon, kakain na naman kami ng empanada. Ito na yung third time namin na empanada dito sa Ilocos. Fourth time eh. Ay, yung fourth. Third pala. Hindi kami kumain. Natikman ko ba yung kahapon? Hindi niya ata. Oh, actually, pang fourth time na to. Kasi gusto namin malaman kung ano yung may pinakamasarap na empanada dito. Pero as of now, mas bet namin, or kami lang, yung empanada sa north. Tapos kulay orange siya. Ano po yung The only thing na napansin ko sa empanada dito sa Ilocos is magkaiba yung kulay ng empanada sa Ilocos Sur tsaka sa Ilocos Norte. Sa Ilocos Sur, they are not using any food coloring sa dough nila. While dito sa Ilocos Norte, gumagamit sila ng food color which is yung kulay orange para mas more appetizing yung empanada nila. Since this is the fourth time na nakatikim kami ng empanada dito sa Ilocos, so masasabi namin na mas masarap yung empanada dito sa Ilocos Norte. And by the way guys, andito pala kami sa Batak Glory's Empanada sa North. And yung friend namin na si Philip, since ito na yung pinaka-the best empanada sa kanya, bumili na siya for takeout. So for our dinner, nandito na kami ulit sa Ilocos Sur, sa Calle Crisologo, and nag-decide kami na dito na mag-dinner sa Cafe Leona. And that's it for today, guys. Thank you for watching. Bye! Hindi na ako makaka-copyright ng Facebook. So, hi guys! Today is our day 3. So, right now, nakapag-check out na kami sa pinag-check-inan namin. And then, we're planning na kumain muna sa... Saan tayo kakain, guys? Sa Calle Crisologo pa rin yan? Ah, okay. So, right now, magla-lunch muna kami since it's already 10 a.m. So, Brunch na. yeah. Brunch na. Para tipid. Ang haba ng pila, guys. Sure na ba? Dito tayo kakain. So, isa naman to sa mga authentic dish dito sa Ilocos, ang sinanglaw. So, sobrang sarap niya, guys. Parang lasa siyang bulalo. So, for our first stop, we're here at National Museum of the Philippines here in Vigan City, Ilocos Sur. Honestly, sobrang ganda ng place. Parang bumalik ka sa nakaraan. Every corner has a story. Bawat artifact may sariling kwento na nagpapakita ng rich culture and history ng Pilipinas. Habang naglalakad ako dito, na-appreciate ko lalo kung gaano ka-colorful yung heritage natin as Filipinos. From old architecture, traditional art, hanggang sa mga preserved na pieces from the past, everything feels so alive. Hindi lang siya basta museum, it's more like a journey through time. Parang bawat step mo may bagong nadidiscover. If you're someone na mahilig sa history, art, or even just sa peaceful places, super ma-recommend ko talaga to. Habang nag-explore tayo dito, isa sa mga pinaka-importanting figure na makikilala natin is si Elpidio Quirino, the 6th President of the Philippines. Pinanganak siya dito mismo sa Vigan, Ilocos Sur, kaya naman sobrang special ng place na to sa history niya. Kahit dumaan siya sa matinding pagsubok during World War II kung saan nawala ang kanyang pamilya, hindi siya sumuko. Pinili niya magpatuloy at tumulong sa pagbangon ng Pilipinas after the war. And isa sa pinaka-favorite part namin sa museum na to, nakita rin namin yung mga magagandang architecture dito sa Ilocos. At isa na dito ang Lighthouse Tower. So hindi namin siya nakita in person, pero at least nakita namin yung model niya. And after that, bumili na rin kami ng pampasalubong namin dito sa Ilocos Sur. At
Syempre, hindi mawawala dito yung kanilang sikat na Marsha's Delicacies. Kaya kung bibili kayo ng pasalubong na something sweet or pastry, wag na wag nyong kakaligtaan tong Marsha's Delicacies kasi sobrang sulit and sobrang mura lang din niya, guys. For this, bumili ako ng ensaymada tsaka bibingka. After that, we had our quick coffee and nag-empanada na naman kami, guys, for the last time. Nanay Glory, wala ko sa palala. Anyway, I'll see you on Balmarte. Shit! Daing malagkit. Buti ka natapunan sa damit. Hawakan mo muna din. Hindi. I think so. Wala pa naman tayong tissue bells. Nasaan? Wala. May pamunas ka dyan, Jay. So, dito lang din namin yan binili sa may Vegan City. But, for me, hindi siya ganun kasarap compared sa ibang natikman naming empanada. Hi guys! How are you? And for our last stop, we're here at Baluarte, Ilocos Sur. Tingnan nyo, kumakain sila. Ang cute. Hi guys! So may paano sila? Free ride. Ay, sorry, mali ako. Hindi kasi ako yung nagbayad. Tingnan nyo. Hello! Parang sumagot siya. Naging tourist guys. Sabi niyo huli natin kayo nasa pick-up na Davao tayo. Golden Tower. Yung itik ko nung namatay siya kasi nagkasakit. Hello, cute! Natutuwa yung pinsan ko. Hello! Si Rabbit Rawit. Next stop, saan naman tayo pupunta? Ala, cute! So right now, nandito na tayo sa Safari Gallery ng Baluarte Zoo. Alam nyo ba na ang place na to ay pag-aari ni Chavit Singson? Isa siyang kilalang politician and businessman dito sa Ilocos Sur. Before, mahilig talaga siya sa hunting. Kaya karamihan sa mga animals na makikita nyo dito sa Safari Gallery ay galing sa iba't ibang parts of the world. Pero hindi sila buhay. These are preserved animals or what we call taxidermy. Kaya kahit hindi na sila alive, makikita mo pa rin yung itsura nila up close with all the details. Habang nag-iikot ka dito, mapapansin mo kung gaano ka-diverse ang wildlife, iba't ibang species, iba't ibang itsura. Pero lahat may kanya-kanyang uniqueness. At the same time, mapapaisip ka rin na sana mas maprotect pa natin yung mga animals na to sa wild. Over time, itong place na to hindi na lang tungkol sa collection. Naging way na rin siya para ma-educate ang mga tao about animals and conservation. So visiting the Safari Gallery is not just about seeing something unique. It's also about learning, appreciating, and understanding wildlife a little bit more. Isa siya sa mga experiences dito sa Vegan na hindi mo basta makakalimutan. Wow, kaso mag-isa lang siya. Ang dami ito eh. Nakita ko sa... Nasa bahay kasi ko kayo. Alala kang alaga ng kapatid kong hedgehog. Ang cute! Nagpa-cute. Siguro yung environment. Nagpa-cute siya. Hello! How's life? Marunong ko kumain. Bye-bye! Bye-bye! And just like that, our Ilocos trip comes to an end. From the streets of Vegan to every little moment in between, these are memories we'll carry with us forever. Until our next adventure, thank you for watching. Bye!